Mad Flow San Music. Pablo eh? Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Dandalingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Punta na tayo dito. Okay, play na natin. Eto na muna tayo ha. Dito na muna tayo. Good. Right. MG. Ay, sabi ko lang ha. Ito ha, kasama ni Boss MG dyan. Sila Katagumpay. Pucha, nakalimutan ko yung mga vlogger na nandyan. Sabi ko, ang tindi. Kasi, ano yun eh, kumbaga, parang blessing in disguise. Biglang naging blessing in disguise yung, yung ginawa ni Kulaong. Imagine niyo nagsimula lang tayo sa mga record kay Kulaong. Tapos nagpunta si MG doon. Aba, biruin niyo pag-uwi ni MG, meron na siyang endorsement ng MoneyPay. Di ba? Pucha, imagine niyo yung ganong pagkakataon na meron kang dalang negatibo pero uuwi kang may positibo. MoneyPay. Pero hindi pa ako nakakapag-download nito, pero magda-download ako kapag kapag kumbaga matibay na, magda-download na ako niyan. Okay, sino ba yung mga vlogger? Nakita ko ang tindi ng mga vlogger na kasama ni MG. Di ba? Imagine niyo yun si MG dahil sa kay Kulaong nadagdagan pa na endorsement, 'di ba? Talagang mapipikon si Kulaong lalo niyan. Nako, nasaan ba 'yun? Nakita ko 'yun eh. May nakita ako mga vlogger niyan eh. Ay, hindi kita dito yung mga yung mga vlogger. Pero isa nakita ko si Katagumpay. Si Salonga, nanonood ako dun eh. Hindi pala kita dito. O, tuloy na tayo dito. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up man? Ano naman nga pala to? At ito mga kahombre ko today, sasagot ho ulit, ang ating dalawang kaibigang estudyante. Mga kahombre ko, wag ho natin tong kakalimutan Kasi si Norman, gusgusin ho, ay parang nakaalis na o parang nakalabas na sa issue na ito. Aba, hindi ho tayo makakapayag. Kasi wag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, na meron ho siyang naargabyadong dalawang estudyante, mga kahombre ko, na napaasa niya, huwag niyong kakalimutan, sinabi niya sa online, nabayad niya na daw full ang scholarship ng dalawang ito. At napakarami pa hong kabalbalan. Alam niyo na, usual. Hindi lang tuition, kundi full scholarship sila ng Team College. Pero nitong mga nakaraan, mga kahombre ko, akala ata ni Norman gusgusin, kaya niyang sindak-sindakin ang mga batang ito. Ginawa niya rin ho ito, mga kahombre ko, doon sa dating asawa ni Casper, no? Ginawa niya ho yan. Sinindak niya rin. Same exact thing sa ginawa ni Norman dito sa mga to. Ladies, magandang araw sa inyong dalawa. Good to have you back kasi kailangan niyong sagutin ang mga kabalbalan niya. Totoo ba yung mga pinakita niya ng mga screenshot online na kumakalat ngayon? Though there's Alam nyo, sa totoo lang parang ang hirap ng lumabas. Kung ako si Kulaong, parang wala na akong mukhang ihaharap eh.
dahil ang sumusupalpal sa kanya dito ay yung mga dati niyang staff, 'di ba? Yung mga kabataan na ni-recruit niya as videographer. Talagang ang tibay ng mukha ni Kulaong para adobe. There's a part of it na totoo, pero sa kwento niya, madaming additional. Yun, Okay. yun yung kung ba't kayo naguguluhan, madaming additional sa kwento niya. You can tell us everything. About that, nung kaka-release nung interview namin kay Kuya MG, nag-message siya. Actually, nag-call siya. Tapos, hindi ko sinasagot. And then after that, nag-message siya. Yun, yung tinatakot niya kami na bakit daw kami kumampi kay Kuya MG, ba't daw namin siya nilaglag. Then sabi ko, actually, I'm being nice to him pa nga kasi nire-respect ko pa rin siya, ina-address ko pa rin yung po and boss sa kanya. It's good naman kasi at least, di ba, na-respect ko pa rin siya kahit papaano kasi I am thinking, nilalawakan ko talaga yung pag-iisip ko sa kanya kasi nga, giving him a chance na baka magbago siya, maging mabait siya or whatsoever. Then nagulat ako, bigla niya kaming tinatakot, sabi niya ganyan, nasa Isabela lang tayo, ganyan niya. Sige. Tangina na ito si Kulaong. Ang ating House Speaker, si Boji D. Yung mga anak niyan, yun talaga ang mga masasabi ko sa nakita ko nung ako'y nasa Kawayan, Isabela, sa Santiago, sila talaga yung masasabi ko na mga matitindi talaga sa Isabela. Ikaw, Kulaong, kahit anino mo, hindi ko nakita sa Isabela. Kaya paano ka mangyayari na mananakot ka na nasa Isabela kayo? Sige, nagiging mabait pa rin ako sa reply ko, po pa rin yung sinasabi ko sa kanya. And then, inuutusan niya akong i-block daw namin dapat si Kuya MG. Last na daw yon. Then, ang pinapalabas niya sa live niya kinabukasan na parang kakampi namin siya. Which is, no, it's a big no. Then, after nun, dinak ko na siya sa number. But then, I think there's 4 accounts na so totoo pala na kasi nakalagay doon Jaja Isabela. Kala ko sa Messenger 'yun. Hindi kasi ko sanay sa sa ganun, yung mga number. Puro ako WhatsApp, Viber, Messenger. Nagkape na ako. Wala na. Yung pala, totoo pala, Jaja Isabela yung pinangalan ni Kulaong. Totoo palang nakachat ni Kulaong, etong si Jaja. So, ibig sabihin Kulaong, putya, kabataan, kalit na babae, kung takutin mo para kang sanggano. Diba? Hindi hindi tama to. Biro mo kabataan, tatakutin mo ng ganyan. Para kang bading. nag-message request sa akin, sinasabi na sisiraan daw kami ngayon. After that, nakita ko may mga nagme-message sa akin, nakita ko sinasend nila yung screenshot na meron sa mga page nagpo-post anonymous na pinapalabas ngayon na masamang babae na naman daw ulit kami. Makikita dun sa screenshot na sinend nila yung mga, what do we call that, page or GC? Something? No. Group page. Oo, kuya, yung parang sila yung mag-approve something. Group page tawag doon. Admins of that group. That one. Tapos may isa pa na hindi tumitigil. Actually, ang reply ko sa kanya, I'm killing him or her with kindness. Kasi, tama. tapos, Tama sinasabi niyang ganun, hindi pa daw siya tapos. Madami pa daw siyang gagawin. Ipapakalat niya daw sa buong Cagayan Valley. Ganun yung sinasabi niya ngayon. Pero, dun sa page, na-post yung conversation. Yung conversation na yun, it's either sa akin or sa kanya lang manggagaling. Then, anong pinapalabas nun? Tama. Kumbaga, pinapalabas niya kasi na okay kayo sa kanya, maybe, di ba?
Parang ganon na wala namang masama sa sinabi nyo and actually, walang problema doon. Correction lang din po, kuya. Yung sorry po talaga at saka yung sinabi ko sa kanyang natatakot po kasi ako, hindi po iyon na natatakot ako sa'yo, Kuya MJ. Sabi niya kasi dun sa live niya, nag-reply kasi ako ng sorry po, natatakot po kasi ako. Then what he says to his live na natatakot daw ako sa'yo. So magkakagrupo talaga yan at si Makagago yung leader niyan eh. Oo. Ipinost ni Pudgenius yung mukha ng dalawang bata, nagka-anxiety, tapos hindi raw siya titigil hanggat hindi na-i-interview ni Makagago. Kaya naman yung dalawang bata, nagpa-interview kay Makagago. Ipapakita ko mamaya, ipopost ko, panoorin niyo yung conversation. Nakalagay doon, tinakot. Natakot sila. Which is not. Ang kinakatakutan ko doon, yung call niya. Yung call niya. That's why I'm not answering his call. Yun yung answer ko doon. Also, kuya, sa live niya, pinapalabas niya na parang pineperahan lang namin kayo, kaya kami dumikit sa inyo, kuya. Ang matindi rito, boss, binayaran po kami, tig 15,000. What? Kinangingam mo, Makagago. Magbabayad ka pa talaga para manira sa akin. Sa tingin mo, kung hindi ka nagbayad ng 15,000, ma-interview mo kaya yon? 15,000 daw bawat isa sa kanila. Kay Jana at saka kay Jaja. Oh? Ang nangyari, umamin lang sa akin yung dalawang bata na natakot sila at tinanggap na nila yung bayad na 15,000 bawat isa sa kanila. Taina mo, Makagago. Totoo ba yun na pineperahan nyo lang ako? Hindi po. Why would we do that? Alam mo, kuya, yung pagtulong mo sa amin na malinis pa lang yung name namin, that's enough eh. Actually, hindi na nga namin kailangan ng any bayad. Kasi yun lang naman, yung saving our reputation, yung mahalaga sa amin. Kaya, please lang, wag kung ano-anong pinapalabas nyo. Oo. Eto pa, no? Meron pa siyang nasabi si Norman, no? Kasi may nasabi si Walborga na 15,000 each yung binigay ko sa inyo, di ba? Sabi mo, Walborga, di ba? Now, sabi mo na para sa pang-tuition nyo yon, tama? Paano ko babayaran? Babayaran ko yun kapag lumaon. Pagbaba nga nila, isang ikot lang, binigyan ko sila ng tig 5,000 plus extra 5,000 para sa kanila. 15 mil yung binigay ko sa kanila. Nag-video lang sila. Magkano ibinigay niya sa'yo, if you may? 5,000 each po. So, 5,000 each, Norman. Kita mo, napakasinungaling mong talaga. Ang sinabi niya kasi, na binigay niya daw sa inyo, ay 5,000 plus 5,000, sabihin na lang natin, nagkamali lang siguro, plus 5,000, para daw yung 5,000 raw, yun na daw yung panggastos nyo at yung sinweldo nyo, yun na daw yung ikikip nyo. Ayun ang sabi niya. Sabi ko, sige, the following, ito muna yung ang budget nyo, tig 5,000. And the following, wala silang ginawa, sumama sa biyahe, nag-video lang. Alam mo ko lang, kahit sumama lang sa biyahe, nabala mo sila eh. Alam nyo yung inaasahan ko kay Kulaong, after ma-interview ni Kulaong itong dalawang babae na ito, itong dalawang bata, hindi sasagot si Kulaong eh. Pumasok sa isip ko yun. Siguro ako hindi na sasagutin ni Kulaong itong dalawang bata kasi kabataan to eh. 'Di ba? Paggalang na lang sa kanila as mga babae, parang ituring niya mga apo, ituring niya mga pamangkin, ituring niya mga parang mga anak niya na. Kasi sabi niya, followers naman niya yung mga magulang nito. Pero alam niyo po, sa edad ni Kulaong na 50, pumapatol pa sa ganitong mga kabataan. Parang alam niyo yung, ito talaga siya. Ito talaga siya. Iko-content niya lahat. Talagang hanggat kaya niyan lusutan yung pagsisinungaling niya, lulusutan niya. Kaya tingin ko yung kaninang delivery dun sa hotel niya na may pansit pa daw. Tingin ko scripted yun eh. Naging videographer ko. Maayos naman yung trabaho. So, biruin mo isang biyahe na yun, ang binigay ko sa kanila, 15,000 total, tig 5,000 sila,
And then yung extra 5,000 is pamasahe and allowances nilang dalawa. Para yung tig 5,000 nila, masave na nila. Actually, may binigay siyang pera nung bumabiyahe kami. Tapos, siya din yung nag-uutos kung anong bibilihin namin and whatsoever. Baka yun yung ibig niyang sabihin. Tinali niya na lang po yung mga ginastos niya sa amin throughout the road trip. O, kulaong, nagbigay ka pera, pero pambili nila kung ano yung kailangan mo. Hindi pambili nila sa pangangailangan nila. Eh, hindi para sa kanila yun. Para sa iyo din yun. Diba? Ano bang ginastos niya sa iyo, sa inyo? Naalala mo yung damit na pagbibihisan natin sa Vinta? Since sinabi niya lang po kasi na 1 day lang kami, edi yung nadala naming damit pang Is 1 day. enough for 1 day. Okay. So, Eh, he di gave yun. us pang shopping namin. But Okay. it's okay po. 2,000, magkano binigay niya pang shopping niyo daw para sa damit niyo? 2,000 po. Tapos yung ibang mga barya-barya na nabigay, yung for food, ganun po. Siyempre, normal lang yon, Norman, di ba? Sabi mo, isang araw lang, tas ngayon, ganyan. Pero, grabe yon, Norman, ha? Pang shopping, ang ibinigay mo, 2,000, 1,000 each. Anong damit kaya mabibili nitong mga to? Putya, kahit mga RRJ pa nga lang na pantalon, magkano na yung sale? 1,000. Sale na yon. O, ano mabibili nila? Wow! May nabibili pa ba sa halagang 2,000 nang tig-isa kayo ng damit? Baka nga panty, hindi pa aabot or kaya na... Baka sa ukay-ukay pabibilihin ni Kulaong. Ano ba yan, Norman? Sabi niya, sorry natatawa ako. Maybe sa ibang tao, malaki na yon, di ba? Sa normal na tao. Kaso lang kasi trilyonaryo daw siya di ba? Like, napakarami daw niyang pera. Pero para bigyan mo yung mga bata ng 2,000, para sa sinabi mo na isang araw lang naman sila mag-i-stay, tas ngayon, ganyan, parang mali yun. Meron pa yan, no, na, so completely tinatanggal niya ang alegasyon na yan. Hindi totoo yan, tama? Yan sinabi niya na yan. So makinig kayo, mga kahombre ko. Tingnan natin, ito yung totoo, no? Ito ho ang tunay na sinabi, mga kahombre ko, Ipanalangin mong wala akong marinig na masamang sinabi mo sa interview. Dahil pag meron, hindi mo alam ang magiging consequences noon. Mas malupit kaysa kay makagago at di kayo kayang iligtas niyan. So, sabi niya, hindi daw ito pananakot, mga kahombre ko. Kahit ako, biglang may nag-message sa akin yung dati kong boss ng ganito. Medyo kakabahan ako dito. Tama? Ngayon, inulit niya ulit. Ipanalangin mo na wala akong marinig na masama kasi nasa Isabela tayo. Kay makagago ka pa, pumani. Nasa meeting ako, ipaliwanag mo sa akin. Ano, para ilaglag ako? Pwede kang magsalita sa channel ko? Bakit sa kalaban ko pa? Sagutin mo, ipaliwanag mo sa akin. Kasi pag hindi ko naintindihan, mga supporter ko naman ang kakalampag sa inyo. Ang sagwa no? 50 anyos, ganyan mag-chat sa bata. Hindi, kasi si Kulaong walang pinag-aralan, walang pamilya, walang magulang na nagagabay, walang asawa. Kasi nga si Kulaong, ang tingin niya sa sarili niya, siya yung tama. Hindi pwedeng magkaroon to ng asawa. Bakit? Kasi ang tingin niya, lagi siyang tama. Lagi siyang nasa katwiran. Kaya hindi pwedeng mag-asawa si Kulaong. Kaya ngayon, diba, wala naggagabay. Wala man lang nagpapayo na, Norman, tama na, huwag mo lang patulan yung 2 bata. Bata yan. Hayaan mo na sila. Wala nagpapayo ng ganun. Alam niyo, dati ako, nagmumura din ako dito sa live ko. Pero, ngayon, nung mga nakarampa, matagal na, nabihan ako ni Joy, ka na magmura. Huwag ka na magsalita ng bad word sa sa live mo kasi di mo alam. Meron kang manonood, katabi yung kanyang anak nanonood ng live mo. Nagmura ka. Maririnig ng bata. O kaya meron kasi ko noong nanay
nanay-nanay ko sa YouTube, sa TV na malaki daw siya nanonood. O, tapos, nagsalita ako ng PI. Sabi nung ano daw nung bata, sabi, I thought you told me that that PI is a bad word in Philippines. Sabi daw ganun. Kasama yung apo niya sa America yata yun. Sa ibang bansa sila. O, nanonood yung lola, katabi yung apo, nagmura ko, sabi daw nung apo niya, I thought PI is a bad word in Philippines. Why you're watching that guy saying bad word? Sabing ganun. Kaya hindi na ako nagmumura. Ito si Kulaong, bukod sa wala ng sense ang kanya mga pinagsasasabi, wala ng sense yung kanya mga live stream, nananakot pa siya ng ganito sa dalawang kababaihan na kabataan. Parang nakalimutan yata ni Kulao, may anak din siyang babae no? Di ba? Anong reaction mo dyan nung gabing yon, nung sinabi niya yan? Actually po, while kinakabahan ako, nung siningit na yung about sa supporters niya, natawa ako. Bakit? Sige ka, kwento mo sa amin. Kasi kayo yung mas naging malapit sa kanya eh. Bakit? Kasi yun nga po, yung pinipilit niya na Meron talaga. yung sa supporters niya, galit na daw sa amin. Parang try niya lang daw po na wag silang magalit, gano'n. Yung mga supporters niya. If meron pa po siyang supporters. Meron nagtsatsagang mag-post ng paninira sa atin sa iba't ibang page. Actually po, parang sila-sila lang din yan eh. Hindi, di ba galing din sa Tama. inyo na pinaggagawa kayo ng troll, di ba? Parang ganon, di ba? Ulitin mo nga, ano yung sinabi nyo? Na pinag-order mo kami sa pinapromote mong phone. Then, yung tagi 2,900 na phone isa. And after that, bibilihan mo kami ng at least tagpa 5 each phone na SIM para makagawa ng 5 accounts per phone. Para sa troll niya. So marami na yon ha. 5, 10, 15, 20, 25 25 na agad na supporters yon, di ba? Then, susweldohan daw ng 10K each per member na gagawa ng at least 5 trolls. Wow! Ang yaman ni Norman! Anyway, pag si Makagago, todo interview, pag ako, call, explanation, hindi mo magawa. Nagagalit sa'yo lahat ng supporter ko. Pero pinipigilan ko. Yan ha, pinipigilan niya daw. Napakabait niya. Ngayon ko lang nalaman mga pinaggagawa nyo. Hindi ko pa napapanood. Sagutin mo ng maayos. Tatawag ako. Sagutin mo. Ako lang ang pwedeng makatulong sa inyo. Hindi ang kaaway ko. Paano kung ako ang magalit sa tingin mo? Masesave mo? Sagutin mo. Tawag ko. Otherwise, magagalit ako. Tangina, no? Nagaganyang kakulaong sa mga bata. Putya. Alam nyo, kung ako yung tatay nitong si Jana na si IDG, kahit barangay tanod lang ako, putya, pupuntahan ko yan doon sa Bali Hotel. Wala sali-salita, pupukpukin ko yan ng batuta sa ulo. Diba yung mga barangay tanod, batuta dala niyan eh. Puta, wala na, sali-salita, pupukpukin ko na ng batuta sa ulo. Sa katarantaduhan niya. Nakalimutan yata ni Kulaong, nasa Isabela sila no? Siya pa nagsabi, nasa Isabela tayo. Para nakakalimutan mo, Kulaong, ikaw, sampid ka lang sa Isabela. Wala kang lakas sa Isabela. Nakikibayan ka lang. Laking Bulacan-Bulacan ka talaga. Ngayon, dahil sa ikaw gumawa ng katarantaduhan sa Bulacan-Bulacan, kaya ka pinalayas doon, kaya ka hindi na nakabalik doon, at yung mga nanay-tatay mo ay nasalanta ng undoy, yung kanilang mga bahay, doon sa kanilang kinatitirikan na pag-aari din ng kanilang kamag-anak. Kaya, ikaw, Kulaong,
nakikisampid ka lang sa Isabela. Hindi ka talaga taga Isabela. Ngayon, kung mag-aangas ka na parang ikaw ay tingin mo ay makapangyarihan ka sa Isabela, hindi. Bakit? Eh, kahit yata tanungin natin yung mga congressman doon, governor doon eh. Anak ni Boji D yung governor yata ng Isabela kung di ako nagkakamali. Kahit tanungin natin yung governor doon na ama ng kanilang lalawigan, di ka kilala eh. Dapat merong mga concerned citizen ng Isabela na ipaalam sa governor ng Isabela itong ginagawa ni Culaong at ipa-declare na persona non grata sa Isabela. Sana persona non grata to. Bakit? Dalawang kabataan ng Isabela ang tinatarantado ni Culaong. Yung isa, nanalo pa sa pageant, first runner-up, yung si Walborga. So, kumbaga ito mga hidden gems ng Isabela to. Dapat itong pangalagaan, itong mga kabataan na ito. Tapos tinatarantado lang na isang Culaong. Sana talaga meron talagang makaisip na ipa-declare yan na persona non grata dahil sa kanyang pangtatarantado dito kay Walborga at dito kay Jana.